So, ito na nga, mga minamahal. She may not get 2.37 billion. Instead, she may get 733 million ang Office of the Vice President. So, sabi dito sa balita, mga minamahal, House Appropriation Committee recommends reducing OVP budget. So, babawasan, tatapyasan, mga minamahal, from 2.37 billion to 733 million. So, humigit kumulang 1 billion ang itinapyas. 1.2 billion. I'm not good at math, pero sobra 1 billion ang itinapyas sa budget ni Sara Duterte and redirecting funds to DSWD and DOH. Kasi 'di ba ang hinihingi nga ni Sara Duterte kasi mayroon mga lumalapit sa kanya, burial assistance, medical assistant, financial assistant, blah blah blah. Which is, sa madaling sabi, yung mga inalalapit na problema sa kanya ay mayroon na pong ahensya na nakahawak. So, kung food assistance, yung budget ibigay sa DSWD, at kung meron kang pangangailangan, sa DSWD ka na lang humingi. Sa burial assistance o sa DOH, o humingi ka na lang sa DOH ng sapat na pondo para sa'yo. Hindi yung bibigyan ka ng separate na budget. Ano ka? So, sa madaling sabi, mga minamahal, hindi talaga kayang i-justify ni Sara Duterte yung kanyang hinihinging pondo. Well, yung yung nakaraang budget hearing ng mga minamahal, hindi niya nga na-justify ng maayos. Ito pa kayang 2.37 billion na hinihingi niya. Yan kasi, ganito kasi yung ugali ni Sara Duterte, mga minamahal. Umiiwas pusoy itong si Sara, kung kaya't hindi nga siya umattend, 'di ba, sa budget hearing. Hinayaan niya, tapos siguro pinadala niya si Marcoleta na magsisilbing spokesperson sa kanya, na tingnan nyo, nasira tuloy yung image ni Marcoleta. Imbis na sagip party list, naging sagip Duterte party list yung branding sa kanya. Kasi ang hirap naman talagang i-defend, mga minamahal, ng budget ni Sara Duterte. Ano yung sinasabi ni Marcoleta na bakit hindi na lang natin daw i-honored yung time-honored tradition na hindi na kailangang questionin yung OVP or yung Office of the President, diretso bigay na lang ng budget. Well, para sa akin, mga minamahal, hindi pwede eh. Kasi bakit walang transparency and also walang accountability? Bakit ba allergic si Sara Duterte sa word na transparency and accountability? Well, kung sa bagay, yung pamilya niya talaga ay big scams, di umano. And I know na madami itong sinusuplayang barya. Kung kaya kailangan nila ng madaming pondo kasi alam naman natin na laganap yung korap sa pamilya ng mga Duterte. Umiiwas pusoy nga, mga minamahal. So, sa budget na lang ni Sara Duterte, baka, 'di ba, kumukuha ng pantapyas sa sa mga kailangan nilang bayaran na mga tao para manahimik. By the way, yung hindi pag-attend nga, mga minamahal, ni Sara Duterte sa last budget hearing is pagpapakita po yun ng mga minamahal ng obviously checkmate. Oo, mga minamahal, pagda-divert po ng issue yung ginagawa ni Sara Duterte. Kaya tingnan nyo, ano yung nangyari, nagpa-interview siya. Sinisi niya si Romualdez, sinisi niya si Congressman Elizalde ko. 'Di ba? So ngayon ang nangyari, tinira siya doon sa Kongreso kasi wala siya eh. 'Di ba? Isang pambabastos 'yon. Tapos tinira yung 5.6 billion niya na feeding program na hindi naman natin malaman kung saan talaga napunta dahil according sa record, sa datos, yung mga pinakain sa mga estudyante is mga nabubulok, may mga insekto, kulang pa sa mga gatas, 'di ba? So imbis na maging nutritious ang mga bata, mukhang magiging malnourished pat ata malala kasi yung pinakain sa mga kabataan, sa mga estudyante ay mga rotten, nabubulok. 'Di ba, mga minamahal? So payag kayo noon, pera ng taong bayan, tas gaganyanin lang ni Sara Duterte. By the way, mga minamahal, wala din namang magandang choice itong si Sara Duterte. Even na umattend siya, mga minamahal. Kahit umattend si Sara Duterte, it clearly show talaga na hindi niya po talaga kayang i-defend yung kanyang budget. Kung saan, imagine nyo what if umattend si Sara? Unang-unang mangyayari sa kanya doon, masusunog siya.
At kapag nasunog siya, mas lalo pang mabubusisi mga minamahal yung anomalya ng budget ng Office of the Vice President. Mas lalong mabubusisi and presuming mga minamahal na pag nabusisi kasi hindi niya nga kayang i-justify yung funds ay pwede po yung maging grounds for impeachment offense and pwede din paglaon ng panahon ay maging clear case ng graft and corruption na leading sa kanyang pagkakakulong. Kasi bawal po yun mga minamahal, yung pagiging corrupt. So maybe mga minamahal, umiiwas po siya pero sa dalawang choices kasi, umattend man siya, hindi maganda. Kapag hindi naman siya umattend, tingnan niyo yung nangyari. Nirekomenda na babawasan yung kanyang budget. Pero well, at least, kahit hindi umattend si Sara Duterte, may budget pa rin siya. Mas safe pa ng konti na hindi siya umattend. Pero presuming na talagang hindi niya kayang i-justify yung pera na napunta sa kanya at yung hinihingi niya, mga minamahal. So, yung binibigay na recommendation is 733 million. Actually, be thankful pa nga itong si Sara Duterte. Kasi nung panahon ni Leni Robredo, it's either 500 million or 600 million lang. Hindi nga umaabot ng 7 si Leni Robredo mga minamahal and yet very productive ng Office of the Vice President. Ang ganda ng office nila mga minamahal, mansyones. Hindi katulad ng Office of the Vice President ng current administration sa pangangalaga ni Sara Duterte, parang bahay ng daga. Tapos rerentahan ng 4 na milyon. My God, niloloko mo naman kami Sara Duterte. 'Di ba? So pasalamat pa din siya kasi binigyan pa din siya ng 733 million. Pasalamat pa din siya sa House Committee on Appropriation kasi kahit pa paano, hindi siya zinero eh. Although kahit ako mga minamahal, gusto kong sana zero budget na lang si Sara Duterte. Pero inisip ko din kasi yung mga legit na nagtatrabaho sa kanyang himpilan sa Office of the Vice President. Sa kawawa din mga minamahal, yung mga empleyado na totoong nagtatrabaho sa OVP na mapapahamak lang sa ginawang katarantaduhan ni Sara Duterte. Pero anyway, kudos po sa lahat ng staff dyan sa Congress. Kudos sa lahat ng staff dyan sa Congress for reviewing and doing your job. Na reviewin yung pondo, 'di ba? Salamat. Salamat sa inyo. And sa patuloy na pangangalaga nyo ng dignidad dyan sa Congress. Ipagpatuloy nyo lang yan. Maganda yung naging work ng Congress ngayon. So, yun po, mga minamahal. It's just an update tungkol nga po dito sa Shiminет. Tungkol dito kay Shiminет. Tungkol dito kay Pusit. So, yan po. And sabi pa dito, the reduction amounting to 1.293 billion will be reallocated to the Tukey government program, the Department of Social Welfare Development or DSW. Tama, ibigay na lang doon. To individuals crisis situation, AIX, and the Department of Health, DOH, and dito sa MAIFIP, sa Medical Assistance and Indigent and Family Incapacitated Person. Kasi, uulitin ko sa inyo mga minamahal, yung pondong hinihingi ni Sara Duterte ay kaparehas lang din sa gagawin niya sa ibang mga ahensya. Kapag nagugutom ka, food assistance, may DSWD. So, bakit pa siya bibigyan ng budget kung pwede namang ibigay yung budget sa DSWD at humingi na lang ang kanyang himpilan ng sapat na budget para sa kanyang OVP. Pwede namang ganun, di ba? Hindi yung magdodoble-doble pa. Nandito na yung budget, tapos may humingi sa'yo ng tulong, pwede kang kumuha doon. Ganun ka simple. 'Di ba? Napaghalataan kasi na corrupt itong kanyang pamilya, kaya ganyan yung nangyayari. 'Di ba? Kasi mga minamahal, kung wala silang pinagbabayaran, I think lang haka-haka ko lang din 'tong mga minamahal, kung wala silang binabayaran ng mga kongresista na madadaldal, 'di ba? Dahil nga laganap yung corruption naman talaga sa pamilya nila, di umano, according kay Trillanes. So, baka maybe meron silang binabayaran na, wag na kayong maingay, ito na, manahimik na kayo. Ganun.
'Diba, mga minamahal? So, anyway, yun po. So, update lang po yan sa atin ngayon. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.